Siyempre, hinintay ko muna yung mag-recording. Anyway guys, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today naman, pag-uusapan natin itong nabasa natin from Radyo Pilipinas. No? Mukhang hindi na nagugustuhan nito ni Attorney Reggie Tongol, ang mga pa-press con dyan sa House of Representatives. So actually today, no, nakita nga natin na may bago na naman spokesperson. So hindi ko maintindihan, bakit kailangan nila maraming spokesperson? Hindi pa ba enough si Princess Fiona, no, para maging spokesperson? Hindi ba siya effective? And not only that, yung spokesperson nila ay lawyer din, which is okay, partly it's good. Pero bakit kailangan nila ng spokesperson when in fact, ang daming nilang mga abogado dyan? Diba? It is better for them to speak up straight from the horse's mouth. Hindi yung kailangan mong kumuha ng mga spokesperson for what? Diba? Okay, for some reason, medyo nagluloko yung internet natin ngayon because the weather in the south is not really good. Katatapos lang actually ng malakas na ulan dito at kahit umuulan, tinurn on natin yung aircon. Ang weird nga kasi ang init, umuulan tapos ang init. I was expecting na malamig siya, di ba? Anyway, tara, pag-usapan natin itong sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol hinggil sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara. Okay? So ito po ay nakapost sa Radyo Pilipinas Facebook page. At kitang-kita naman dito na itong si Attorney Tongol, hindi lang brainy, pangkabog din talaga. Tingnan mo naman. I'm very sure hindi niya kailangan ng atensyon, pero lahat ng atensyon nasa kanya ngayon. No? Anyway, sabi nga ni Attorney Tongol, the Senate Impeachment Court has accomplished more in 1 week in proceeding with the impeachment process. Example, no? Pinakita niya rito ang mga nagawa na ng impeachment court. So far, itong mga nagawa ng impeachment court, kumbaga sa impeachment court, umuusad na sila, nakaka-move on na sila. Now, moving forward, samantalang itong mga taga House of Representatives, ang prosecutors team, walang ginawa kung hindi kunin ang opinyon ng taong bayan. For what? At the end of the day, sino po ba ang magbibigay ng verdict? Ang korte po ba, ang impeachment court o ang public opinion? Definitely not. Alam mo, naaalala ko tuloy na itong impeachment trial ni VP Sara parang nagiging Raffy Tulfo na. Diba? Ang sabi ni Attorney Tongol, ano na ba ang mga nagawa nila within the week? Convening, issuing orders, adopting rules and supplementary rules, ordering compliance from the House of Representatives as initiators of the complaint to settle issues raised on jurisdiction, issue summons to the Vice President and receive entry of appearance of their defense lawyers. Which is true naman, di ba? Kahapon lang pinag-uusapan natin yung 16, no? Yung 16 na defense lawyer ni VP Sara. I even saw one comment po, I don't know the name of this person, pero it was the same law firm na binitawan daw, no? Ang mga ampatuan dun sa kanilang massacre case. You know, discretion ng law firm o ng lawyer yan. Lalo na kung may nakikita sila na mali na sa kliyente nila. We don't know exactly why they withdraw, no? Ang kanilang service, mga ampatuan. Was it ampatuan? O ampatuan ba? Mga dato yung parang gano'n. But this was related to the massacre of the journalists dyan sa Maguindanao. Diba? So, yun yung way nila to discredit the 16 defense lawyer ni VP Sara. Not to mention
yung iba pang mga tumatayong other lawyers, ni VP Sara, which is ang father-in-law niya, na si Attorney Carpio. Diyos ko naman, do you really think VP Sara will not gonna hire the best of the best? Kung meron man taong merong standards when it comes to the definition of best, si VP Sara na yun. Kita mo naman sa opisina ng OVP, walang mga revalida o reshuffle na nangyayari. Hindi gaya ni Bongbong Marcos, nagdrama pa ng courtesy resignation. No? Side comment lang, niretain niya si Jay Ruiz, samantalang nung nasa loob nga kami ng TRICOM last day hearing, no? Wala na siyang ginawa kundi drama. Para sa akin ba effective siyang PCO secretary? Hindi. Hindi. Si Bongbong Marcos hindi marunong mag-identify ng magagaling na tao. Diba? Yung kinikip niya, yun yung dumidilot ng puwet niya. Yung mga hindi niya kinip, yun yung mga taong may sariling tinatayuan, may paninindigan. Diba? Say for example na lang, si Sojen Guevara, si Attorney Calita, si Attorney Trixie Cruz. Oh, sino-sino pang lawyer ang umalis dyan? Oh, not to mention si Miss Daphne. Kung compare mo, si Miss Daphne, siya yung naging spokesperson ni Bongbong Marcos, tapos pinalitan niya ng basurang Anticler. So ngayon, yung palasyo ng Malacanang, no, imbis na, what do you call that, yung imbis na dignified, nilalagyan ni Bongbong Marcos ng mga basura kaliwat kanan. Diba? Going back dito sa claims, sa sinabi ni Attorney Tongo, claims of foot dragging is baseless as actions speak louder than words. Any litigator worth his salt would know how easy and fast it is to file motions for clarification, manifestations, compliance, or even formal entry of appearance. Ngunit meron bang nagtanong kung bakit 7 araw na ang lumipas mula ng unang nag-convene ng korte na wala pang anumang ganyan na sinasabi? Nasabi nilang gagawin nila ang file sa korte. Kung sa madali at maliit na bagay na madali at maliit na bagay na mga ganyan, may katagalan na silang gumalaw at kailangan umabot pa ng 1 linggo, paano na ang mas malalaking filing o motion pa kaya? Diba? Kasi nga, ganito yun eh. They're not awakening the people. They're actually dragging the masses. Napaniwalaan sila sa kaliwat kanan nilang walang kakwenta-kwentang mga preskon, mga patutsada, and so on and so forth. Tama naman si Atty. Tungkol dito, di ba? Oh, kung sa madali at maliit na bagay, na mga ganyan, may katagalan silang gumalaw at kailangan umabot pa ng isang, paano pa kaya ang mas malaking filing o motion? Tapos tatarantahin nyo ang Senate. Pag nagawa nyo na, nakikita nyo yung nagkakaroon na ng pattern. Pagkapasa nila last day, tapos tatarantahin nila ang Senate. Ngayon pinagbigyan sila ng Senate, ngayon ganyan ang galaw nila. Parang pagong. Tapos isisisi nila yan sa Senate. Maniwala kayo. I'm gonna bet on you 101%. Pag hindi natuloy yan, yung impeachment trial na yan, within the 19th Congress, isisisi nila yan sa Senate. Na-kesyo pinaremand nila, na-kesyo ganito, na-kesyo ganyan, lalala. Very Bongbong Marcos, guys. Very Bongbong Marcos.
Wala na akong nakita kung hindi maghanap ng sisisihin itong si Bongbong Marcos. So ganyan na ganyan din ang ginagawa ng House of Representatives. No. Sabi rin ni Atty. Tongol, it is disrespectful for litigants to question the court with the end goal of merely discrediting instead of doing their job to have their complaints ventilated in the proper forum. If they feel strongly about the actions of the court, then they should avail of their remedies in law and not to air grievances in the court of public opinion. Kasi nga mga Pilipino, right? Ang mga Pilipino, guys, na ano na sila eh. They get used to that part na ginagawa ng House of Representatives na Raffy Tulfo in action. So yung taong walang alam o hindi naiintindihan ang mga bagay-bagay when it comes to the impeachment process, impeachment trial, kung ano na lang sasabihin ng mga anti-Duterte, yun na lang po ang kanilang paniniwalaan. They don't have the time and luxury to fully understand so that they can fully comprehend na yung mga nangyayari nito. Paniniwalaan na lang nila kung ano sasabihin ng mga kongresista natin, no? Ng mga prosecutors team o ng spokesperson nila. Gaya nga na sinabi nito ni attorney, no? Yung bago spokesperson ng prosecutors team. Ayon nga kay VP Sara, pumunta siya twice, humarap siya sa mga yan, and she was never asked any question. Hanggang siya ay mag-walk out na lang. Diba? First, she was there as a resource person. So bakit siya mag-oath? Diba? She was there as a resource person. Hindi naman siya witness of anything. So tama din naman siya. Okay? It is only then that I realized na may point siya doon. Kasi when we were invited initially, it was said there as a resource person. Imagine niyo, from a research person hanggang sa pinag-vote kami, then inimbestigahan na kami ng NBI. That's how fast. Tinawag niyo pa kaming research person. Diba? So kung yung naranasan ni VP Sara sa kanila, dinanas din namin yun. Kaya mas lalo ko naintindihan kung bakit si VP Sara. Yun nga lang, magkaiba kami ng committee. Nasa TRICOM kami, nasa Quadcom siya, tsaka Good Governance. Yung mga umupo ba sa TRICOM at tsaka sa Quadcom, kung sila ba pa-imbestigahan natin, gaya kung paano nila inimbestigahan si VP Sara, may magagawa sila? Can they actually explain to all of us yung spending nila ng kanilang MOOE combined? Yung napakalalaking budget nila every year, day in and day out. Diba? Ba't ganun yung kalaki yung mga pera na nakikita natin pinapost ni Dare to Us? Diyan sa Facebook. Diba? Dito sa last paragraph, ito yung ito yung isang malaking sampal dyan sa mga taga-House of Representatives. Ulitin natin. Sabi nga rito ni Atty. Tongol, it is disrespectful for litigants to question the court within the end goal of merely discrediting it instead of doing their job to have their complaints ventilated in the proper forum. If they feel strongly about the actions of the court, then they should avail of their remedies in law and not air out grievances in the court of public opinion. Very RTIA nga, di ba? Kung ang goal nila ay mapabilis, dapat sila mismo ang tumalima at magpabilis at gawin at i-file nila ang dapat i-file kaysa ginugugol nila ang oras nila sa pag-atake sa korte. I saw one post coming from Attorney Spokey
Sabi ni Attorney Smokey. Kung yung ginagawa ng mga taga-House of Representative, okay, eh ginagawa nila sa mga regular courts. May contempt na yun, may kulong pa. Kaya nga ang tanong din dun how are the senator judges treating this? No, itong pag-atake sa impeachment court. Takot na takot sila, alam nila kung bakit. Sabi ko nga bakit ba ganyan ang ginagawa nila? Only to realize na. Number one, maraming senator judge ang pro Sara. Isang malaking dagok na yun sa kanila. Pangalawang malaking dagok sa kanila is yung 16 na defense lawyer ni VP Sara. Not to mention again, yung mga lawyers na hindi naman nakalista sa appearance of na mag-appear sa kanyang trial. Ganon karaming lawyers ang kakalabanin nila. And these lawyers are litigants. Diba? These lawyers are litigants. Dito lang sa naging pahayag ni Attorney Reggie Tongol isang malaking reality check para sa kanila. Kumbaga kung magsalita rito si Attorney Tongol, sinisimplify lang niya yung mga bagay-bagay. And making us realize na ginagawa lang naman ito puro pagdadakdak Diba? O, gaya nito, pakita natin. Sabi dito na spokesperson ng tawag dito. Sabi ng spokesperson dito ng prosecutor team, no, na si Attorney Bukoy. Tagapagsalita ng House Prosecution Team, ang payag doon ni Senator Jesus Cordero ay walang limitasyon na maaaring gawin sa Senate impeachment. Diyos ko. So, iba na naman interpretation dito ni Attorney Bukoy. By the way, he's also a UP Law graduate, no? And he took batch 1984 siya. Kikita naman sa itsura niya. Ano niya malinaw na kasaad sa naging batas at mismong Senate impeachment rules na hindi absolute at walang hanggan ang kanilang kapangyarihan kahit pa ito'y sui generis o natatanging uri. Sa pagkakaintindi ko, sinabi, okay, under ng Article 11, Section 3, Paragraph 6, if I'm not mistaken, na ang Senado po ang meron sole power to try and decide. Ayon na rin sa isang dating Chief Justice na si Asguna, isama na natin. Okay, isama na natin dyan, si Carpio. Kung ano man na naging desisyon ng ng Senado, okay, ng presiding judge, ng presiding officer na si Senator Jesus Cordero together with the 18 senator judge, hindi daw unconstitutional, pero irregular. Hindi pa nangyayari ngayon, pero hindi po siya unconstitutional. So dalawang dalawang justice na yun from the Supreme Court. Lalo na itong si Justice Ascuna. Alam naman natin na siya ang isa sa framer. Siya mismo ang pinaka-framer ng Article 11. No? So, sino paniniwalaan natin? Itong sinasabi niya o yung sinasabi nun? Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ng ating salitang batas. At ang kanilang... Exactly the point. Ang sinabi ng saligang batas doon under Article 6, Section 3, Paragraph 6, ang Senado lang po ang merong sole power to try and decide. Wala rin namang sinabi doon, no, na
ito. Yung pagre-remand ba, sinabing hindi pinapayagan, umpawan. Nasa sa kanila yun, how they're going to construe that. Diba? Sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng Yun nga rin. Again, babalikan natin yung sinabi ni Attorney Nilabayan. Meron suppletory part, no, ang Resolution 39. Malinaw yon. It was already laid down and discussed by Attorney Abayon. So ano sinasabi nitong taong to? Diba? porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling. So, yun nga yung tanong natin eh. Kung merong limitasyon na sinasabi itong si Attorney Bukoy, okay, kung yung sinasabi niya may limitasyon daw. So, saan nakasulat yung limitasyon na yan? Meron ba? Maliban sa sinasabi ng ating konstitusyon that ang Senado ang nag-iisa at bukod tanging may power to try and decide. Hindi ba kasama yun sa kanilang pagdedesisyon? Kaya sinasabi ng mga taga Senado, imbes na pinagbubukan nyo yung mga bibig nyo, bakit hindi nyo i-file as a petition yan, no, or motion, yung mga kinukuda-kuda nyo dyan sa presscon? Impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin nag-uubra yun. Which is, I find it very impossible. Number one, yung impeachment rules ng Senado mismo, no? Mismong si Senator Tito Soto ang gumawa with the help of legal advisor Juan Ponce Enrile. At ginamit din yung impeachment rule na yan kay Corona. Diba? Alam ba niya kung ano yung pinagsasabi niya? Diyos ko Lord. So lalo na. So kung hindi siya effective, kung merong problema dyan sa impeachment rules na yan, and it is unconstitutional, edi sana hindi na impeach si Corona. Diba? Yung sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Like what? What are these parameters? Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. We're done and over. We're done and over with. Alam na natin yan eh. Can we just focus on the Article 11? Because once na nag-convince sila, hindi na sila mga senador, hindi na sila mga legislator. Yung Senado magiging impeachment court na. Yung mga senador magiging judges na. So paulit-ulit na lang tayo. Article 6 tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Eh, kailan naman nakikipagbardagulan eh? Kailangan ba natin balikan kung anong sinabi niya? No? Imagine mo, Attorney Reggie Tongan is very young by the looks of it. But he sounded more professional than this person. Diba? Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May Kayo nga, kung ano yung gusto nyo, ginawa ninyo dyan sa House of Representatives. Eh. Nasunod ba yung 10-day rule? Nasunod ba yung 3-day rule? Nasunod ba yung, nagkaroon ba ng ano sa plenary ninyo? Diba? Kung tutusin, pwede rin namin isipin na yung articles of impeachment, pre-made na. Oh. Diba? limitasyon. Nakakatawa, no? Mapapabayang mo pa lalaki yung maging spokesperson ng ano,
ng House of Representatives, pare-pareho mga salaula. Hindi niyo ba napapansin yun? Diba? Nakakaloka tong mga to. Yung sinasabi nila, okay, yung mga sinasabi nila, we have so many videos, no? Hindi natin kailangan itago, hindi natin kailangan i-download. It's publicly available na pwede nating ibangga yung mga statement ni Atty. Bukoy sa statement ng iba't ibang tao. At kayo nang bahala. Ako, I always believe in your intellectual, wala akong viewers na bobita. Wala akong subscribers na bobita. Kaya natutuwa ako. Dahil kahit kayo, you can easily digest yung mga sinasabi ng mga totoong tao sa kanilang cause. No? Gaya na paulit-ulit nating sinasabi, even if we are supporting the Dutertes, we have to find balance. No? Hindi rin dapat natin itolerate kung hindi porke tayo ay supporter ng isang kampo, tayo ay magbabaw na lang. Hindi po tayo mga talyanista. Okay? Hindi tayo talyanista. Halimbawa na lang, no? Before I end my video. Halimbawa na lang yung mga matatandang loyalista. Lahat sila nag-withdraw na ng suporta nila kay Bongbong Marcos. Kasi even if loyalista sila, they're looking for that magic ng ama nila, Senator Amy Marcos, kay Bongbong. Unfortunately, hindi nila nakita. They are extremely disappointed. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment yun na. Maaga akong gigising bukas, so hindi tayo makakapag-live ngayon. Pabawi ako sa inyo, tomorrow magla-live ako. Diba? Ngayon, ito yung magic question. Between Atty. Tongol and this Atty. Bukoy, sino paniniwalaan mo sa mga sinasabi?